Higit sa lahat ang classmate ko mula Congress hanggang Senado, Senador Manong Dante Marcoleta. Napakahirap po ang pumunta, tumayo, at magsalita sa inyong harapan. Talaga. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses, hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability at hustisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Nako! Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Nako! Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Nako! 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 Nagda-drugs daw si Marcos Jr. Base dito sa kanyang kapatid na si Amy Marcos. Meron ho tayong drug addict na presidente. Hindi galing sa akin. Galing kay Amy Marcos. Anak ng tokwa, meron tayong problema dyan. Ang nag-aakusa na nagda-drugs ang presidente natin, si Marcos, ito si Amy Marcos. Paano ho ba yan? Nalaman ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Ano ba yan? Hindi pa ba magre-resign yung addict na yan? Anak ng tokwa, hindi yung galing yan kay Amy Marcos. Ang sinasabi niya, nagda-drugs daw ang kanyang kapatid. Anak ng tokwa, pagka nag-drugs ka, inulit mo, anong tawag sa'yo? Nagpa-party kayo, nagda-drugs ka, anong tawag sa'yo? Di addict. Hindi lang ho pala makati sa kamay itong si Marcos Jr. Base dito kay Amy Marcos, nagda-drugs din ho pala siya. Hindi na di umano, kapatid ho niya yan, mga kababayan. Marcos, tapos ka na sa ayaw sa gusto mo. Mag-resign ka na. Anak ng tokwa, di ka lang pala magnanakaw. Base sa kapatid mo, addict ka pa. Ay, kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik
at magkakaroon ng direksyon. Nako. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Hindi ho sa atin nanggagaling yan. Mas lumada daw ang pagiging addict nitong si Marcos Jr. noong nakasawa niya itong si Lisa Araneta Marcos. Hindi base sa atin. Base sa kanyang kapatid na si Amy Marcos na nakita niya lahat ng galaw na ang bangag na yan. Anak ng Petrang Solid. Solid po ito. Solid ito. Parehas pala silang mag-asawa. My goodness! Anak ng Petrang Garapata, mga adik. Naging gobernador siya ng Ilocos. Alam ng mga tao doon na halos hindi siya pumapasok. Anak ng Petrang Garapata. Tuwing kukumprontahin ko siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya, aalisin na niya ang bisyo. Hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, marijuana pala. Anak ng Petrang Garapata. Marcos Jr., isa kang adik. Base dito kay Amy Marcos, anak ng Toka. Kung ganon pala, bakit mo hinayaang tumakbo ang kapatid mo noong 2022? Gayong alam mo namang palang adik si Marcos Jr. Adik, adik, adik. Hapon sila. Lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Kasama ng asawa at barkada. Grabe to. Tulad ng ama ko, kinastigo ko ang mga barkada niya. Ang nasirang si Bong Dasa, si Edvi Cruz, Nako. Inigo, Tony Boy, Sap Anton, alam po ninyo yan. Paano nagre-resign na sa takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo. Nako. Inayos ko sila dahil gusto niyang ituwid ang buhay niya. Gusto niyang mag-vice-presidente. Hindi siya pinalad at lalong nagkaroon ng oras para sa bisyo. Nako. Pambira, imbis na tumulong, nalulong. Simula noon, naging malabo sa amin ang lahat. Kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nako. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. Nako. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Pambihira. Naligtas Kaya pala itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kahit na ayaw ho niya talaga itong bangag na to. Hindi ho kasi tayo anak ng Petrang Garapata, budol ho talaga tong adik na to. Presidente ho natin, adik. Almusal, marijuana, merienda, coca. Anak ng Petrang Garapata. Paano mo sasabihin doon sa mga adik, huwag niyong gawin yan? Tinitira mo almusal, Mary Jane. Di base sa akin, base sa ate mo yan, ha? Pag magmimerienda kayo, magiinuman kayo ng mga tropa nyo, binabanatan nyo naman kokak.
puti. Walang nga kayo. Si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. I don't think that they will Ako'y have that naniwala capability. ulit. Mula noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Inisip ko, totoo, dahil naopera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, na lamang nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party, nagarapalan naghahain ng droga. Grabe. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hati-hatiin daw para 4 na beses sa isang araw. Hindi mabibisto. Grabe. Ang pampapadoktor, pinalabas nilang pag-stem cell. Nagpapalit daw ng dugo. Nagpapa-blood transfusion. Kayang-kaya raw. Hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Noong 2021, kahit papano, nagkikita kami at nagkakausap. Sumamba siya sa akin, talagang hinintunan niya. Naniwala ako kasi sabi niya gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ipinakilala ko si Bongbong kay Inday. Nako! Naging magkatandem sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka. Bigla ako na itsapwera. Kahit ganon, nangampanya pa ako para sa kanya, kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakaban sa headquarters nila sa Mandaluyong. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit mang aminin, nung dinidisqualify na siya, halos papaboran ko na sana dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na gumagamit na naman siya. Nako! Nung sinabihan ko, siya at mga taong nasa paligid niya, nagkaisa silang tuluyan akong alisin sa kampanya na ako naman ang bumuo. Grabe. Sinabi nilang gusto ko na siya ay ma-disqualify para ako ang pumalit. Tatapusin na ho natin to, mga walang ya kayo. Mga walang ya kayo. Sa gusto nyo matatapos ito dito sa 3 araw na rally na to. Bukas ho mga kababayan, magkita-kita ho tayo dyan. Lang yan. Hindi totoo yun. Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Pero pinaparating sa akin na hindi siya lulong at minsan na lamang tuwing nagpa-party. Hindi ko maipaliwanag bakit gusto kong maniwala at hindi mawalan ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pinakamalayo na kami sa isa't isa. Maliban sa opisyal na tagpuan at kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng 3 taon dyan sa Malacanang. Grabe Dahil naman. lantaran na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Grabe. Hindi ba ninyo nakikita, naririnig, kakaiba na siya magsalita. Hindi na maintindihan kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili. Nagtatago sa kabaitan niya
ang pang-aabuso niya sa droga. Grabe. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Hinayaan niyang kumilos ang mga nakatalibot sa kanya. Yung mga umaastang presidente. Boying Remulla. Isa ho yang si Boying Remulla. Mga Remulla. Yan ho, mga rekto. Mga umaastang presidente. Pagka nagsalita, akala mo kung sino. Habang nilululong siya. Hoy Boying, adik daw yung nagtalaga sa'yo bilang ombudsman. Adik daw si Marcos Jr. sa cocaine. Boying. Baka. Di ba? Sinasabi ko sa inyo. Palakpakan natin to si Mangga. Gigil na gigil tong si Mangga. Oh, kalma lang. Kalmalicious ka lang. Aabot tayo dyan. Ngayon, dalawang bagay lang yan. Magre-resign ka o tatanggalin ka. Anak ng toko Ayaw ng sambayan ng Pilipino sa presidenteng adik. Yan ho mga kababayan. Ano na ho ito? Ito na yung ito na ho. Tapusin na ho natin to, anak ng toko. Inumpisahan nila ang pagnanakaw sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Inumpisahan nila ang pagduroga dyan sa Malacanang. Tatapusin ho natin ito. Ng mga ito. Hindi na kami nagkausap. Sa harap ng publiko, pinipilit kong magmukha kaming maayos. Pero wala na kaming koneksyon. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako, lahat kayo. Nauunawaan ka na namin, Sen Amy. Palakpakan natin itong si Amy. Nagkapakinabang ka rin sa sambayan ng Pilipino. Yan ang pinakamalaking tulong mo sa amin. Sa bawat isang namatayan ng mahal sa buhay, nasiraan ng ari-arian dahil sa mga bagyo na yan, yan ang tulong mo sa amin. Palakpakan si Amy Marcos. Yan naman hini namin sa'yo for the longest time, di ba? Sabihin mo ang kaadikan ng kapatid mo. Dahil kapatid mo yan. O yun na nga, adik nga, presidente. Adik sa marijuana at sa cocaine. Base kay Amy Marcos. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilyang may pinagdaanan sa adiksyon, sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat, sa droga. Pag hindi ko siya nakakasama, buong aking loob na ipasok sa institusyon, ipagamot, iparehab ko na yan. Pero tuwing maghaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalooban na gawin yon. Comment, rehab President hindi rehab, resign. Resign Marcos Jr. Magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang tiisin. Hindi ko kayang ipagkait sa kanyang pagkakataon at pagbabakasakali. Umaasa ako at laging nananalangin na sana, oo nga, nagbago na siya. Hanggang dumating ang 2024 at 2025, yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon, at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala nang hustisya. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit niya ng droga. Kinangkam na nila ang kaban ng bayan, habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita ng pagkakataon sirain ang lahat. Nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas. Mula sa pagtraidor at pagpapahamak kay VP Inday,
sa confidential funds na kung tutuusin ang galing naman sa opisina ng Pangulo, hanggang sa pagpadukot sa dating Pangulong Duterte para itapon na lamang sa ibang bansa. Dalawang adik. Ang kabaitan ni Bongbong ay naging kalupitan. Karapalan ng Ayusin pagtatakip mo. sa kanya ng mga Madam, pinapakinggan namin ang mga sinasabi mo. Bumibira ka kanina, adik yung kapatid mo, maya-maya ipinagsamantalahan siya. Huwag ganun. sa Ganun, adik siya, Congress, period. sa Senado, mga miyembro ng kabinete, kitang-kita na ng taong bayan, wala nang puwang ang kahihiyan. Para bang nauulit ang AFP, muli daw hong nanumpa na non-partisan. Okay lang, tuloy nyo lang. Makinig kayo diyan sa inyong commander-in-chief na addict sa marijuana at cocaine base sa kapatid niya. bangungot ng kasaysayan dinamas namin noon. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. November 17 din, noong 2021, nung nakumbinsi ko si Inday na magbise kay Bongbong. November 18 po, bukas, ang ikatlong araw natin. 9 na taon na nakakaraan, saktong November 18 pa talaga, na pinalibing ni Pangulong Duterte ang tatay ko sa libingan ng mga bayani. Aray. Halo-halo na ang aking nararamdaman, pero alam kong ito ang dulo at hangganan ng aking pagtitiis at pananahimik. Hindi na tayo mananahimik. Dahil na lamang kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. And this, Nako! I don't think that they will have that Ay, capability. nagdodroga na rin. Si Sandro ba yan? Si Vince ba yan? Nako, yung payatot. Nako, yari. Kinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Yan. Sa loob ng halos 4 na dekada, wala akong ibang pinangarap kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto kong ibangon ang Gusto kong paniwalaan ka. Gusto kong oo, sige, mabait kayo, pero adik ang kapatid mo. Sarap magmura. dangal ng aking ama. Sa pamamagitan ng nagpagtatrabaho para sa bayan, sinikap kong maging mabuting gobernador, kinatawan, senador. Hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasiya na kapag sinabing Marcos, nabawi na namin ang tingin sa nakaraan. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsableng anak, matupad ang pangako ko sa aking ama, nabigo akong maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong sa kapulisan at sundalo, sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas. Siya ang Pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo akong mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo akong matulungan siya. Ramdam ko yung bigat ng nadarama nitong si Mangga. Kapatid niya ho yan eh. Sayaw sa gusto natin. Kahit ano pang ginawa ng kapatid natin, kapatid mo yan. Di ba?
mangyari na ang mangyari, nagkasakitan na kayo ng loob, nag-away na kayo lahat-lahat, pero pagka umabot doon sa puntong ika nga, life and death na yan, kapatid mo yan sa ayaw at sa gusto mo. Kaya yung bigat ng damdamin nitong si Amy Marcos, nakikiramay tayo dito kay Amy. Wala siyang namatayan, pero nakikiramay tayo doon sa bigat ng kanyang nararamdaman. Kaya naman, Marcos resign. Hindi Ay, niya hindi. ako Bongbong Marcos resign pala, sorry. o Marcos Khan pala. kalaban. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. At nadadamay ang bansa sa laban na yan. Bilang senador at lingkod bayan, batid ko ang mga problema at gaya ng Salamat, bayan, Amy, salamat. alam ko rin ano ang solusyon. Sa pagkakawatak-watak, patuloy na pamumulitika, pagnanasa sa Salamat, kapangyarihan. Amy. Saludo. Saludo, Amy, ha. Sen, Amy. Saludo. Salamat. Tama yan, palakpakan natin si Amy. Hindi ko natin pinanood tong ano na to. Kala ko, ibabanatan niya lang si Tamba. Sorry, Sen, Amy, ha. Ako'y nangingi ng dispensa doon sa opening salvo ko sa'yo. Ang masasabi ko lang, salamat Senator Amy Marcos, isang dumadagungdong na saludo at palakpakan para sa'yo. Yarihan ng mga talunan naman. Sa totoo lang ho, mabigat, sobrang bigat ng kalooban ko. Mabigat ho. Sobrang bigat sa totoo lang. Kaguluhan sa Mindanao, alanganing gyera sa China at Estados Unidos, kawalang pananagutan sa flood control scam, garapalan takipan, panggigipit sa hindi kaalyado, pagkakanulo sa kapwa Pilipino, pagdakip sa dating Pangulong matanda't may sakit upang ihagis lamang sa bansang dayuhan, pagsadsad ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalo ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala sa taong bayan. Ang delubyo at kalamidad na Shoutout dito kay Ping Lacson Boy Tagot, dito kay Tito Soto, yung amo nyo daw, adik! nagdudulot ng parusa. Ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Kapag humupa ang ingay sa politika, kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Amy ni Bonget, kaya itong sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat at sa harap ni Bongbong. Bonget, magtatatlong taon na tayong hindi nagkakausap. 3 taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakariting ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madadagdagan. Bongbong, nag-aalala sa'yo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko? Pero ako, ading ko, ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate mo na tumayong ama't ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama no sa sumubok na sanggain lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita. Nasa Bagong Tipan,
kay Lucas, Kapitulo 17, versikulo 3 hanggang 4. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya noong umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay, huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala, pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling at nangangako ako. Hindi ako malilingat, hindi ako magkukulang. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Kasama mo sila ngayon dahil nasa taas ka pa. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa Luneta ang kasama mo kahit magdilim ulit ang lahat. Talikuran mo ang iniisip at ibinubulong nilang ambisyon. Unahin na natin ang kalusugan mo. Dahil sa adiksyon, nabigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo. Sakitan na si Mami. Alagaan na lang natin ang isa't isa. Kaliwat kanan man ang panghuhusga sa akin, malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili. Hanggang sa mga oras na ito, Bonget, gusto kong malaman mo na hindi kita sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na. Mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kung mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot. Alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto kundi gumaling ka, malampasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate, kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang adiksyon, at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Susuporta at hindi titigil manalangin kasama ninyo dito sa Luneta at sa buong mundo. Dahil iyon naman ang tungkulin at ibig sabihin ng salitang kapatid. Kapatid, mabuhay kayong magkakapatid.